maayos ba ang pagpapatakbo ng ating gobyerno? Kung maayos ba ang buhay ng mga Pilipino? Kung maayos ba ang mga proyekto sa flood control? Kung maayos ba ang kabuhayan ng ating mga kababayan? Kung mababa ba ang mga bilihin? Kung mababa ba ang singil sa kuryente? Kung mababa ba ang presyo ng petrolyo? Magrarally ba yan? Magkakaroon ba yan ng kilos protesta? Wala pong mangyayaring ganyan kung maayos lang po sana. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Ang PNP ay nagsasabing ang Iglesia ni Cristo ay may isasagawang aktibidad sa Hulyo 27 kasabay ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang headline ng GMA 7 mga kababayan. Parang misleading itong headline ng GMA 7 mga kababayan. Parang tayo ang sumasabay mga kababayan. Alam nyo, mga nasa ahensya ng PNP, ito kasing GMA 7 ay nag-i-interview dyan sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Pagkatapos ay parang inaano nila tinutuwis nila mga kababayan Alam nyo, nauuso na kasi yung bendalo ngayon mga kababayan, kaya pati pagbabalita ay parang binabaluktot na rin, binebendalo na rin. Ano yung binebendalo? Binebendi news na rin. Oo. Hindi na lang bendalo ang nauuso ngayon mga kababayan, pati na po ang benda news. Oo. Ito po mga kababayan, ang nailathala po ito kahapon at ito nga po ay pinag-uusapan. Nagba-viral na po itong post na ito ng GMA na ang Iglesia ni Cristo ay magsasagawa ng aktibidad sa July 27. Para po sa inyong kaalaman, yung mga kababayan namin na nanonood po sa amin sa pagkakataong ito, lalong-lalo na po dyan sa ating mga kapatid. Hello po sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo. Advance happy anniversary po sa inyong lahat. Mga kababayan, gusto lang namin linawin na ang Iglesia ni Cristo mula pa noong 1915, kasi nagsimula po yan ng 1914 ay nagsasagawa na po ng mga aktibidad bilang paggunita sa pagkakatatag ng Iglesia ni Cristo noong July 27, 1914. Kaya mula po noong 1915, mga kababayan, taon-taon na po, hanggang ngayon, mga kababayan, ay nagsasagawa po ng mga aktibidad ang Iglesia ni Cristo. Parang sinasabi dito sa balita, mga kababayan, na parang pinalalabas dito na ang Iglesia ni Cristo ang sumabay sa SONA. Baliktad po yan baliktad. Ang dapat na ibalita ninyo, doon po sa mga nagbabalita, hindi po ganyan. Lalong-lalo na po yung mga mainstream media na nai-impluwensyahan na po ng bendalo, pati news ay binebend na rin. Hindi po dapat ganyan. Dapat ganito ang balita. Ang SONA ng Pangulong Bongbong Marcos ay isinabay sa July 27 na anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Ganun sana. Hindi ang Iglesia ni Cristo ang sumabay sa SONA. Baliktad baliktad mga kababayan.
Oo, maunawaan po sana ninyo yan, mga kababayan. Maunawaan po ninyo na ang Iglesia ni Cristo mula pa, inuulit namin, noong 1915 hanggang ngayon, nagsasagawa po yan ng aktibidad. At ang katunayan, mga kababayan, yun nga po, sa July 27 po, muli pong ipagdiriwang, hindi lang ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ang anibersaryo ng Iglesia ni Cristo sapagkat ito ay nakarating na po sa ika-112 taong anibersaryo mula po sa kanyang pagkakatatag noong 1914, mga kababayan. Yung aktibidad na yan, mga kababayan, kung saan man po isasagawa yan, ay hinihikayat namin kayo, yung mga nasa PNP. Ang balita po namin, mga kababayan, ay magpapakalat, magdi-deploy ng mahigit 20,000, 20,000 na kapulisan sa buong Kamaynilaan ay magde-deploy po sila. Dahil dyan sa zona ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi binanggit Hindi binanggit kung magdi-deploy din sila sa mga kalsada. Kung saan ang mga kababayan natin ay hindi na po tumitigil sa pagkilos, rally, dahil nga po sa mga nangyayaring irregularidad sa ating bansa katulad ng Bendalo. Ayan. Hindi patas na pagpapatupad ng batas. Kung sino lang yung gusto nilang kasuhan, yun lang ang kanilang kinakasuhan. Ano pa? Yung korupsyon, yan ang pinakamatinding nilalabanan ngayon ng ating mga kababayan. Yung paglimas sa kabang bayan, mga kababayan, na naitala sa buong kasaysayan. Ngayon po, sa panahon natin, ang pinakamalaking nangyaring nakawan sa kaban ng ating bayan, mga kababayan. At yun ang isa sa mga ipinananawagan ng ating mga kababayan sa lahat ng dako kung saan nila gustong magsagawa. Kasi may mga nagsasagawa po, iba't ibang mga dako, mga kababayan. Ibig sabihin, yung ating mga kababayan ay nagsasawa na sa sistema at palakad ng gobyernong ito, mga kababayan. Bakit? Hindi naman kung mabuti ba, o kayo mga kababayan, kung maayos ba ang pagpapatakbo ng ating gobyerno, kung maayos ba ang buhay ng mga Pilipino, kung maayos ba ang mga proyekto sa flood control, kung maayos ba ang kabuhayan ng ating mga kababayan, kung mababa ba ang mga bilihin, kung mababa ba ang singil sa kuryente, kung mababa ba ang presyo ng petrolyo, magrarally ba yan? Magkakaroon ba yan ng kilos protesta? Wala pong mangyayaring ganyan kung maayos lang po sana, mga kababayan. Pero, kaya nagkakaroon ng ganyang mga pagkilos po, mga kababayan, dahil hindi na po masikmura at hindi na kaya ng ating mga kababayan. Ang nangyayari ngayon, mga mahal po naming taga-subaybay. Kaya hindi po masisisi ng ating gobyerno na ang mga kababayan natin ay maglabas ng kanilang mga hinaing, maglabas ng kanilang saloobin, at nagagawa lang po yan kapag sila po ay nasa lansangan, mga kababayan. Kapag sila ay nasa kalsada, saan sila magsasagawa ng ganyang mga panawagan kung hindi dyan sa mga lugar na yan na kung saan nakikita at naririnig ng ating mga kinauukulan, mga kababayan. Pero parang nagbubulag-bulagan yata at nagbibingi-bingihan ang ating mga kinauukulan. Ilang araw na po na nananawagan ng ating mga kababayan sa mataas na singil ng kuryente.
sa mataas na presyo ng petrolyo, sa mataas na presyo ng bilihin, sa pagnanakaw, korupsyon na nangyayari sa ating bansa, sa injustice, sa pagpapatupad ng batas na hindi patas, mga kababayan. Kung sino lang yung gusto nilang kasuhan, yun lang ang kasuhan nila. Hanggang ngayon, hindi pa nakakapag-move on ang ating mga kababayan dahil dyan sa nangyari kay Senator Rodante Marcoleta na kanilang kinasuhan, wala namang kinalaman sa kaban ng ating bansa. Ang idinonasyon sa kanya ay pribado po yan. At personal na pera ng mga nagdonasyon, pero siya pa itong kinasuhan. Samantalang napakarami naman na mga politiko mula po sa presidente pababa na tumanggap ng donasyon. Bakit? Bakit si Senator Marcoleta lang po, mga kababayan? Mga kababayan, yan ay hinarap. Ha? Yan ay hinarap ni Senator Marcoleta ng buong tapang. Hindi siya nagtago ng mahigit 1 taon katulad ni Panglito Lacson. Panglito Lacson? Bakit mo naman Hindi na daw po Panpilo Lacson ang tawag dyan, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano ito. Hindi po kami ang nagsabi niyan. Si Senator Alan Peter Cayetano po nagsabi niyan. Ang dapat daw itawag kay Senator Ping Lacson ay Senator Panglito Lacson. Yan ang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Siya, noon lang siya ay kinasuhan. Nilabasan ng warrant of arrest ay nagtago. Mahigit 1 taon, mga kababayan. Duwag ang tawag dyan. Bakit ka nagtago? Hindi mo hinarap. Si Senator Rodante Marcoleta, gawa-gawang kaso pa lang yan, Gawa-gawang kaso, pero hinarap niya ng buong tapang. Diyan mo maikukumpara itong dalawang ito, mga kababayan. Pagkatapos, itong si Senator Panglito Lacson, kung ano-ano pa ang mga pinupost sa social media, hindi makapag-move on, parang babae na inabutan ng kanyang period sa buwan-buwan. Alam nyo kasi yung mga hindi naman lahat pasintabi po sa mga kumakain na naabutan na nanonood sa pagkakataong ito. Kapag kasi ang kababahian ay dumating yung kanilang buwanan, nag-iiba po ang ugali niyan. Parang ito si Senator Panglito Lacson, parang ganito. Palibasa, sabi nga ni Senator Marcoleta, may period dito Mga kababayan. Kaya balik tayo dito sa ating pinag-uusapan, mga kababayan. Ayan, mga kababayan, kayo po ay maaaring sumama sa isasagawang aktibidad ng Iglesia ni Cristo sa Hulyo 27. Saan man po kayo dako naroroon, siguradong may mga aktibidad dyan. O kung saan man ipapasya ng aming namamahala na isasagawa yan, yung aktibidad na yan at kung ano mang aktibidad na yan, makipag-ugnayan po kayo sa mga malalapit po na mga Iglesia ni Cristo kapilya para magtanong kayo. Pwede kayong sumama po dyan. Open po sa lahat yan. Pati po yung mga nasa kapulisan na 20,000 plus na i-deploy, pwede po kayong sumama sa amin. Dagdagan nyo pa. Kulang pa yan. Napakaliit niyan. 20,000 plus lang ang i-deploy nyo sa zona ng ating Pangulo. Dapat gawin nyo sigurong mga 100,000. 100,000 plus para nang sa ganon ay mapangalagaan ang ating mga kababayan, seguridad ng ating mga kababayan lalo na. At yan ay sumabay sa anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Yung SONA ang sumabay, inuulit namin. Sabi po kasi dito sa balita, mga kababayan, parang pinalalabas nila rito na ang Iglesia ni Cristo ang sumabay sa SONA. Baliktad yan. Yung SONA
ang sumabay sa anibersaryo ng Iglesia ni Cristo sa July 27. Yan ang totoo mga kababayan. Kaya nga idiniklara po yan mga kababayan na non-working holiday. Kasi yan nga po ay anibersaryo ng Iglesia ni Cristo mga kababayan. Meron akong ipapakita po sa inyo ha. Ayan mga kababayan. Ito po mga kababayan ay nangyari noong July 27, 1989. Alam nyo mga kababayan, nandyan po kami noon. 17 years old pa lang ako noon. Binhi pa ako noon mga kababayan. Hinaan ko ng konti yung audio. Yan. 17 years old pa lang po kami noong dumalo po kami dyan. Nandyan ako, yan ako. Nakatayo po ako doon. Nakapila ako doon sa... May namamahagi po kasi dyan ng pagkain noon, mga kababayan, para hindi po magutom. Ang lahat ng mga nandyan ay binigyan lahat ng pagkain. Kaya lang, sumunod ka lang kasi may kaayusan po na ginagawa dyan. Ibig sabihin, sumunod ka sa kaayusan hanggang sa makakuha ka ng pagkain, mga kababayan. Nandyan po kami. Mga kababayan, alam nyo kung ilan ang bilang ng mga tao na nandyan noon? Napakarami niyan. I-search nyo po sa internet kung ilan ang bilang ng mga nandyan. Ibig sabihin, mga kababayan, mula noong July 27, 1989, anong taon na po ngayon? Sa Lunes ay July 27, 2026. Kung hindi ako nagkakamali ay 37 years na po ang nakakaraan. 37 taon na po ang nakakaraan. Kung sakali po, mga kababayan, magkakaroon ulit ng ganyan na pagtitipon o aktibidad ang Iglesia ni Cristo, sa palagay ninyo, gaano kadami ang pwedeng maidagdag mula sa taong 1989 hanggang ngayon, 2026 na? Gaano kaya karami ang mga tao na pupunta dyan, mga kababayan? Nota! Meron pang nalalaman. May mga nota-nota pag nalalaman si Kadyos. Mga kababayan ito noong panahon na nangyari yan, ay napakarami po ang hindi nakadalo. Ito, pakinggan nyo Yung nakikita nyong larawan dyan, mga kababayan, kung gaano karaming mga tao dyan, marami po ang mga kapatid sa iglesia ang hindi pa nakadalo. Dahil sa panahong noon 1989, medyo hindi pa katulad ngayon ang transportasyon. Ang isa sa mga dahilan, kako pala, na hindi nakarating ang maraming mga kapatid dyan sa pagtitipon na yan at aktibidad na yan, transportasyon. Malayo mga kababayan, lalong-lalo na sa mga manggagaling sa probinsya. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nakarating ang mga kapatid dyan. Yung marami ang hindi nakadalo dyan. Ngayon mga kababayan, marami na po, hindi na po problema ang transportasyon. Kasi sa ngayon po mga kababayan, napakarami na po ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na may mga sasakyan. At may mga kaanib pa sa Iglesia ni Cristo na mayroon na pong sariling mga kumpanya na nagmamay-ari ng mga sasakyan. So hindi na po magiging dahilan ngayon na hindi sila makakapunta kung sakalit magkakaroon ulit ng ganyan na aktibidad. Mga kababayan, na hindi makapunta dahil madali na lang po ngayon. Komunikasyon, madali na lang.
Transportasyon, madali na lang. Teknolohiya, madali na lang ngayon, mga kababayan, kumpara nung 1989. Isipin nyo po ito, mga kababayan. At pag-aralan nyo ng konti. Kung noong 1989, ganyan na kadami ang dumalo dyan sa Commonwealth yan eh. Napuno yan ng tao, mga kababayan. Eh di lalo na po ngayon. 1989 to 2026, that is 37 years ago. Yung nakikita nyong larawan dyan, mga kababayan. 37 taon ang nakakalipas na, ang nakakaraan na. Kung ganyan karami ang nakikita nyo sa larawan na nakarating at hindi pa nakarating lahat dahil marami sa mga kapatid namin noon na hindi pa nakarating dahil sa transportasyon, teknolohiya at iba't iba pang mga dahilan, mga kababayan. May iba't ibang dahilan pa, alam ng mga kapatid yun. Eh di lalo na ngayon, mga kababayan. Eh kaya, mga kababayan, yung sinasabi nila na tatapatan, napakalabo po yun, mga kababayan. Eh nakikita naman natin yung kanilang ginagawang pagkilos. Hindi natin kinu-question yun. Okay lang yun kasi ang nilalabanan po nila ay korupsyon. Basta tungkol sa ikagaganda ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, ng ating bansa. Halimbawa, nag-rally sila. Kahit ano pa relihiyon mo, ano pa kulay mo, sino man ang idol mo, basta't ikaw ay nagsagawa ng pagkilos o rally, panawagan ukol sa ikagaganda ng ating bansa at para labanan ang nangyayaring korupsyon at iba't iba pa, eh saludo po kami sa inyo. Kasama nyo po kami. Laban tayo, mga kababayan. Eh pero kung ang inilalaban mo ay para lang sa iyong sariling kapakanan katulad ng itong akbayan na ito, mga kababayan, oo. Sinasabi ko na po ngayon na hindi po ko po ano yan. Ang akbayan po kasi, mga kababayan, nililitis na nga po eh. May impeachment na, mga kababayan. Napapanood nyo po ba sa TV yung rally nila? Kasalukuyan na nga po yung paglilitis kay BP Sara sa impeachment trial sa Senado, mga kababayan, eh nagrarally pa sila na gusto nilang patalsikin si BP Sara, gusto raw nilang panagutin, eh nasa proseso na. Bakit hindi kayo mag-rally sa korupsyon? Parang hindi ko kayo nakikita nagrarally at sumisigaw, nananawagan ng korupsyon. Dahil ba may mga kasama kayong sangkot dyan? Kaya iniiwasan ninyo? Oo! Eh sige, mga kababayan, i-comment nyo nga dyan sa ating comment section. Nakita nyo na ba itong akbayan na ito na nag-rally sila tungkol sa korupsyon, accountability, mga kababayan? Eh para wala pa akong nakikita po eh. Mga kababayan, hindi naman yan ang ating pinakatampok na tupiko sa pagkakataong ito dahil ang binibigyan natin ng diin dito, mga kababayan, yung isasagawang aktibidad ng Iglesia ni Cristo sa July 27, mga kababayan. Araw po ng Lunes yan, mga kababayan ha. Eh mga kababayan, inuulit po namin bago tayo magtapos na ang Iglesia ni Cristo ay nagsasagawa ng taon-taon na pagdiriwang sa tuwing sasapit ang July 27. Yung sona po ng Pangulo ay isinabay niya. Hindi ko alam kung ano po ang dahilan at hindi natin alam kung ano po ang pinaplano nila. Bakit sa dinami-dami ng petsa, pwede namang Martes 28 o kaya sa mga susunod na araw, bakit isinabay ang sona sa anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan? Malalaman natin yan sa mga susunod na araw.
Malalaman natin yan sa July 28 siguro o kaya sa mismong July 27. Bueno, mga kababayan, sa lahat po ng aming mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay iniimbitahan namin na dumalo. Pwede kayong sumama sa mga aktibidad na isasagawa kung saan kayo malapit sa July 27, mga kababayan. At sa lahat po ng aming mga kapatid sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo, mga kababayan, binabati po kayo ng Just Vlog ng Happy 112 anniversary po sa inyong lahat.